Napapansin mo ba minsan, may mga lalaki na kahit tahimik lang, parang may bigat agad yung dating. Hindi sila maepal, hindi sila nagyayabang. Pero kapag pumasok sila sa isang lugar, tumitigil ang usapan. Napapatingin ang mga tao. Parang alam mong may respeto agad, kahit wala pang sinasabi. Hindi dahil sa kung gaano sila kagwapo. Hindi dahil sa mamahalin ng suot. Minsan nga simple lang yung porma. Pero yung kilos, may presence, may lakas. At karamihan ng hindi nakakaintindi, iniisip na swerte lang yon o personality lang nila. Ang totoo, may malaki silang ginagawa na hindi agad halata body language. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Sa video na ito pag-uusapan natin ang 3 body language hacks at irerespeto ka ng lahat. Sa totoo lang, karamihan ng lalaki, hindi ito napapansin. Busy sa pag-aayos ng pananalita o iniisip kung anong tamang sasabihin para mapansin o marespeto. Pero minsan, kahit gaano ka pa ka-articulate, kung yung katawan mo mismo hindi nagsasalita ng kumpiyansa, hindi mo makukuha yung respeto na hinahanap mo. Dito pumapasok yung edge ng body language kasi hindi mo kailangang maging maingay para mapansin. Kahit tahimik ka, basta yung kilos mo may sense ng control, leadership at self-respect, iba ang dating. May impact ka kahit wala kang ginagawa. Ang maganda rito, hindi mo kailangang baguhin kung sino ka. Hindi mo kailangang umasta na parang action star o boss. Ang kailangan mo lang ay matutunan kung paano mo dadalhin ang sarili mo sa paraang natural pero commanding. At kapag na-master mo yan, hindi lang babae ang magiging curious sa'yo pati ibang lalaki, mapapaisip kung bakit ang lakas ng dating mo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 3 simpleng body language hacks na pwedeng gawin kahit sino, kahit saan. At pag consistent mong ginamit, mapapansin mong unti-unti, nag-iiba ang tingin ng mga tao sa'yo. Hindi ka na basta lalaki lang sa background. Isa ka ng presensya na hindi pwedeng balewalain. Gesture number 1, mabagal at kalmadong galaw. Kapag mabilis at magulong gumalaw ang isang tao, kadalasan ang dating ay nerbyoso, nagmamadali o hindi kontrolado. At sa kahit anong social setting, ang taong mukhang aligaga ay hindi agad binibigyan ng respeto. Bakit? Kasi instinct ng tao ang iwasan o i-disregard ang mga kilos na parang hindi sigurado. Sa kabilang banda, ang mabagal, kontrolado at kalmadong galaw ay may ibang epekto. Nagbibigay ito ng impression na may kumpiyansa ka sa sarili mo, na hindi ka nagmamadali para patunayan ang sarili mo sa kahit kanino. Subukan mong obserbahan yung mga lalaking may autoridad security guard sa hotel, CEO na nakarelax lang habang nagsasalita, o kahit yung hindi sikat pero pinakikinggan ng lahat. Makikita mo, hindi sila yung tipong pabigla-bigla. Hindi rin sila masyadong animated. Gumagalaw sila na parang alam nilang sila ang may kontrol sa sitwasyon. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil relaxed silang tao. At yan ang dapat mong i-project. Ang simpleng paglalakad papasok ng kwarto. Kapag ginawa ng mabagal pero solid ang tindig, may dating agad. Hindi mo kailangang itaas ang balikat. Hindi mo kailangang mag-pose. Lakad lang na steady, walang nagmamadali, pero buong galaw sapat na para maramdaman ng tao na hindi ka ordinaryong presensya. Kapag nagsasalita ka naman, iwasan yung parang may karera sa oras. Bawat salita, bitawan mo ng buo. Hindi mo kailangang punuin ng salita ang silence. Minsan, yung pause sa pagitan ng mga sinasabi mo, yun ang nagbibigay ng bigat. Kapag may kalmado kang presence, mas pinapakinggan ka. Mas iniisip ng tao na alam mo ang sinasabi mo. Kahit simple lang, kahit pagkuha ng gamit sa bag pagbukas ng pinto o paglingon sa kausap, lahat ng yan, kapag minadali mo nawawala yung sense of control. Pero kapag sinadyang bagalan ng bahagya, parang ikaw ang nagdidikta ng tempo. At yun ang gusto mong i-project. Hindi ikaw ang nag-a-adjust sa mundo, kundi ikaw ang may sariling pace na sinusunod ng iba. Hindi ito OA na pagkabagal ha. Ang point dito ay hindi ka pabigla-bigla. Hindi ka reactive. Chill pero buo. Kalma pero present. Kapag nasanay kang gumalaw ng ganito, masasanay din ang mga tao na tratuhin kang may respeto kasi yun ang binibigay mong signal sa bawat kilos mo. Gesture number 2.
Steady eye contact na may pahinga. Isa sa pinaka-powerful pero underrated na body language hack ay ang tamang paggamit ng eye contact. Hindi ito simpleng titigan lang. Ang tunay na respetadong lalaki marunong tumingin ng diretso sa kausap pero hindi parang naninindak. May balance, steady, kalmado, hindi nangingimi, pero may natural na pahinga rin para hindi maging awkward. Ang problema sa karamihan ay dalawa lang. Either iwas ng iwas sa tingin o sobra naman sa titig na parang interrogation. Parehong may mali. Yung iwas ng iwas parang kulang sa confidence o parang may tinatago. Yung sobra sa titig naman minsan ang dating threatening o kaya weird. Kaya ang goal mo dito ay kontrolado eye contact na hindi pilit, hindi nananakot, pero solid ang dating. Kapag kausap mo ang isang tao, lalo na sa seryosong usapan o kahit simpleng kwentuhan, siguraduhin mong tumitingin ka sa mata habang nagsasalita ka. Huwag lang titig ng titig buong oras. Tumitig, magsalita, tapos paminsan-minsan tumingin sa iba sa gilid, sa taas, sa paligid. Tapos balik ulit ng tingin kapag may bigat ang sinasabi mo. Para kang may rhythm, hindi mechanical. Natural lang. Yung ganitong klaseng eye contact, nagbibigay ng impression na sigurado ka sa sinasabi mo. Hindi ka nahihiya, hindi ka defensive. At kapag ganito ang nakikita sa'yo ng tao, automatic na naa-activate ang respeto. Kasi ang strong eye contact ay isa sa pinaka-basic na signal ng authority sa kahit anong kultura. Sa mga group settings, importante rin to. Kapag may meeting, kwentuhan o kahit simpleng salusalo, yung taong hindi takot mag-maintain ng eye contact habang tahimik lang siya, yan ang napapansin. Hindi mo kailangang magkwento ng malakas. Minsan, yung presence mo habang nakikinig lang pero attentive ang mata, mas mabigat pa sa kung sino mang madaldal. Ang isa pang trick, kapag may gusto kang sabihin na seryoso o gusto mong iparating ng malinaw, hawakan mo ang eye contact sa huling part ng sentence. Parang sinilyuhan mo yung sinabi mo. Ang dating niyan, buo ka. Hindi ka nagdo-doubt sa sarili mo. At kahit hindi nila aminin, yung kausap mo madalas napipilitang makinig lang at sumunod sa enerhiya mo. Kaya kung gusto mong mapansin, marespeto, at maramdaman na may presence ka kahit tahimik ka lang, ayusin mo ang eye contact mo. Hindi to staring contest, hindi rin to hiya-hiyaan. Dapat may rhythm, may awareness, at may kumpiyansa. Sa simpleng tingin, pwedeng magsimulang baguhin ang tingin ng tao sa'yo. Gesture number 3, bukas ang katawan at relax ang postura. Kapag ang katawan ng isang tao ay laging sarado, naka-cross arms, nakayuko, o palaging nakaatras, ang dating ay defensive, insecure, o parang hindi welcome ang ibang tao. At kahit hindi yun ang intention mo, ganyan ang nababasa ng subconscious ng mga tao sa paligid. Kaya kung gusto mong mag-project ng respeto at presence, isa sa pinaka-basic pero pinaka-epektibong body language gesture ay yung bukas at relaxed ang katawan mo. Magsimula tayo sa pinaka-obvious. Huwag kang laging naka-cross arms. Oo, minsan komportable siya pero unconsciously, sinasabi mo sa mga tao na hindi ka open. Parang may barrier ka. Ang mas magandang gawin ay ibaba lang ang mga braso, hayaan silang kumilos ng natural. Kapag nakaupo, huwag masyadong yuko. Diretso lang ang likod, hindi stiff, hindi rin slouching. Relaxed pero may structure. Ang bukas na posture ay parang invitation, hindi ka nagpapapansin, pero hindi ka rin umaatras. Ang dating mo ay stable, approachable, pero may control. Kapag nakatayo ka, iwasan yung parang hindi mo alam saan ilalagay ang kamay mo. Ilagay mo lang sa gilid. O kung may bulsa, pwedeng isang kamay sa bulsa pero yung isa free lang para hindi masyadong closed off ang dating. Sa public settings, yung mga taong may bukas at relaxed na katawan, madalas silang pinapakinggan, kinakausap at pinapansin. Hindi dahil sa sobrang animated sila, kundi dahil parang may sense of calm sa presence nila. At yung calm na yon, yan ang nagbibigay ng respeto. Isa pang maliit pero powerful na detail, huwag kang umuurong kapag may kausap ka. Minsan instinct lang yon, lalo na kapag nahihiya o uncomfortable. Pero kapag lagi kang umaatras, ang dating mo ay parang under ka.
Subukan mong manatili sa pwesto mo. Hindi kailangan lumapit, hindi rin kailangang umatras. Steady ka lang. Parang sinasabi mo na okay ka kung nasaan ka at hindi mo kailangang mag-adjust para lang ma-please ang kausap mo. Kapag consistent mo itong ginagawa, mapapansin mong kahit sa simpleng lakad, simpleng upo o simpleng pakikipag-usap, parang mas pinapakinggan ka. Mas ramdam ang presence mo. Mas madalas na naa-attract sa'yo ang atensyon kahit hindi mo sinasadya. Kasi ang katawan mo, nagsasalita na ng kumpiyansa kahit wala kang sinasabi. Sa huli, yung posture mo ay hindi lang simpleng kung paano ka tumayo o umupo. Isa itong signal ng mindset mo. At kapag na-train mong dalhin ang sarili mo sa paraang bukas, relaxed at may composure, hindi mo na kailangang pilitin ang respeto. Kusang ibinibigay yon sa taong alam kung paano dalhin ang sarili niya. Sa dulo ng lahat, hindi mo kailangang maging maingay para marespeto. Hindi mo rin kailangang maging sikat, mayaman, o sobrang galing magsalita. Minsan sapat na yung presensya mo. At yung presensyang yon, nagsisimula sa kung paano ka kumilos. Hindi ito about pagiging maporma o astig na peke. Ang tunay na respeto, galing sa projection ng pagiging buo sa kilos, sa tindig, sa tingin, sa bawat galaw. Kung titignan mo, simple lang naman yung tatlong gestures. Mabagal at kalmadong kilos, steady eye contact na may rhythm, at bukas at relaxed na postura. Pero sa likod ng kasimplihan na yan, may psychological effect yan sa lahat ng nakakakita sa'yo. Hindi sila agad aware pero mararamdaman nila na may something sa'yo. Hindi ka basta-basta. At yun ang gusto mong epekto. Ang respeto hindi hinihingi. Hindi rin to agad-agad binibigay. Pero kapag consistent ang kilos mo at ang katawan mo mismo ang nagsasabi na may tiwala ka sa sarili mo, ibang level ng trato ang mararamdaman mo. Sa umpisa, maliit lang ang pagbabago, mas attentive ang kausap. Mas pinapansin ka sa group. Mas may space ka kahit hindi mo hiningi. Pero habang tumatagal, nag-iiba na yung dynamics mo sa paligid. Hindi ka na yung tipong kailangan pang mag-prove. Ikaw na yung natural na sinusundan. Walang shortcut dito pero hindi rin siya mahirap. Ang kailangan lang ay awareness at practice. Araw-araw, konting adjustment sa galaw. Huwag pabigla-bigla. Gamitin ang mata para magsalita. Dalhin ang katawan ng may presence. Unti-unti, matutunan mo kung paano kontrolin hindi lang ang sarili mo, kundi ang paraan ng pagtingin sa iyo ng ibang tao. At pag nakuha mo na yan, kahit saan ka mapunta hindi ka na invisible. Kasi yung presence mo, dala mo na. Hindi mo kailangang ipilit ang respeto. Kusang ibibigay yan sa iyo. Dahil alam ng tao na hindi ka basta-basta. Salamat sa pagtutok hanggang dulo. Kung gusto mong ma-level up ang presence mo at matutunan pa ang mga simpleng body language hacks para respetuhin ka ng lahat, huwag kalimutang i-like tong video at mag-subscribe dito sa channel. Dito, mga practical tips lang yan na swak sa totoong buhay, walang komplikasyon. Huwag kalimutan i-practice yung mga gesture na pinag-usapan natin. Hindi instant ang epekto, pero habang ginagawa mo ito araw-araw, mapapansin mo talaga ang pagbabago sa pakikitungo ng mga tao sa'yo. Kung may mga karanasan ka na gusto mong i-share o may tanong tungkol sa body language, comment ka lang sa baba. Gusto kong marinig kung paano mo gagamitin to sa sarili mo. Hanggang sa susunod na video, alagaan ang presence mo at gawin mong natural ang pagiging confident mo. Kita-kits!